Samantala, inaasahan ng House Prosecution Panel na nakapaloob sa tugon sa summons ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sagot ng bise sa Articles of Impeachment at hindi magtatago sa teknikalidad. May report si Vel Custodio. Kasunod ang pagsumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagot sa sumon sa impeachment court, umaasa ang House Prosecution Panel na lalamanin nito ang sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment at hindi na magtatago sa likod ng technicalities. Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery. Target ang prosecution team na maghain ng reply ngayong linggo, bagamat hanggang June 8 pa ang nakalaang araw para sumagot ang prosecution. Kung sakaling maghain ng motion to dismiss ang kampo ng pangalawang pangulo, handa ang House Prosecution na kontrahin ito. The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. Dadalo na pre-trial conference ang House Prosecutors na inaasahang magsisimula sa June 15, 2 linggo bago ang tentative date ng impeachment trial sa July 6. Inanunsyo rin ni House Committee on Justice Chairperson Luistro ang pagbabago ng mga uupo bilang lead prosecutor sa Articles of Impeachment patungkol sa bribery, kung saan pangungunahan na ito ni Representative Kit Flores mula sa dating naka-assign na si Representative Joel Chua. At pangungunahan naman ni Representative Chua ang usapin ng confidential funds na dating nakatoka kay Luistro. Ani Luistro, na uupo rin bilang lead prosecutor sa impeachment trial, posible pa aniyang magbago ang mga lead prosecutor na tatalakay sa Articles of Impeachment hanggat hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Bagamat hindi pa isinapubliko ang mga pangalan ng mga tatayong witness, sinabi ng lead prosecutor na may mga ipapasabpi na sila na ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Una nang inanunsyo na 25 ang posibleng maging witness sa trial. Sa ngayon, hindi pa rin isinasa publiko ang mga uupo bilang private prosecutors. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.